Noong ika-20 7 ng umaga, nakita naming tumataas ang kampo para itulak ang semento. Ang araw ay 1:00 ng madaling araw. Noong 1:00 ng madaling araw, buong Nangaparbat ay natakpan, kaya inisip namin, Enero 25, 2018, malakas ang hangin sa itaas ng Nangaparbat habang dalawang umaakyat ay patuloy sa dilim. Huminto ang isa sa kanila. May yelo sa kanyang mga mata. Pumikit siya at kinuskos ang muka gamit ang nakagloves na kamay. Idiniin ang yelo sa balat. Walang nagbago. Hinarap niya ang kasama, nanginginig ang boses habang nilalamon ng hangin ang mga salita. Eli, hindi ako makakita. Bumagal ang oras. Tumigas ang guwantes. Nasa milya-milya sila sa taas ng saklolo, mahigit 26,000 talampakan sa death zone. Nakatayo si Eli habang unti-unting nilalamig at lumilipas ang oras. Kung mananatili siya, maaaring malagay siya sa panganib na mamatay sa tabi niya. Kung aalis siya, maaaring mabuhay siya, pero maglalakad siyang mag-isa palayo. Mula sa pagkahumaling sa tuktok hanggang sa pagkabulag sa niebe at pagkalugmok sa dilim. Ito ang kwento kung paano ang isang layunin ay maaaring magdulot ng panganib sa isang iglap. Maligayang pagdating sa extreme. Buti na lang umalis na siya. Hindi dating umaakyat si Tomek Makowitz. Noong bata siya, nalulong siya sa matitinding droga. Ilang taon siyang lumubog sa dilim at hindi niya alam kung paano makakatakas. Isang araw, tumingin siya sa salamin at nagpasya siyang magbago. Pagkatapos ng ilang taon sa rehab, nalampasan ni Tomek ang kanyang pagkagumon at dumaan sa panahon ng pagkilala sa sarili. Bumili siya ng yate at naglayag sa mga lawa ng Missourian sa hilagang Poland. Ilang panahon ang lumipas. Nag-book siya ng flight patungong India at 6 na buwan nagturo ng Ingles sa mga batang tinamaan ng ketong. Sa panahong ito sa Asya niya, unang nakita ang napakalaking Himalayas. Nakalaunan ay naging kanyang pasyon at obsesyon. Sinubukan ni Tomek ang mas maliit na tuktok ng Himalayas para sa kanyang pasyon. Noong 2008 sumama siya kay Marek Klonowski sa kanyang unang totoong climbing expedition sa Mount Logan, pinakamataas na bundok ng Canada. Pero may isang kondisyon, gusto nilang gawin ito sa taglamig. Hindi magtatagal, malalaman ni Tomek na tahimik ang buhay sa bundok. Ang iyong nakaraan, ang iyong hinaharap, ikaw lang at ang bundok, at ang sakit ng pag-survive. Isang sakit na hindi na niya kailangang alisin at marahil mas buhay pa siya ngayon kaysa dati. Si Tomek at ang kapartner niyang si Merrick ay hindi mayaman pero hindi natakot. Karamihan sa gamit nila ay second hand. Sa loob ng 6 na linggo, naghanda sila at umakyat pababa sa iba't ibang tuktok ng bundok. Naglalakbay sa nagyayayelong kagubatan kung saan bumabagsak ang temperatura hanggang sa humigit kumulang -49 degrees Fahrenheit. Pero sa tuktok na ito, ang lamig ay umpisa pa lang. Ang bundok Logan ay isa sa pinakamataas na tuktok ng St. Elias, na kilala sa marahas at pabago-bagong panahon. Maaaring biglang dumating ang blizzard, na nakakulong sa mga umaakyat ng araw o linggo sa whiteout na kondisyon kung saan wala kang makita. Habang nagsimula sina Tomek at Merrick sa kanilang paglalakbay, malalakas na bagyo ang tumama sa bundok habang umaakyat sila. Bumagsak ang matinding niebe at sinalubong nila ang malalakas na hangin kayang mapunit ang mga tent at itapon sila sa madulas na dalisdis. Bukod pa rito nilabanan nila ang tila walang katapusang dilim. Ang mahinang ilaw ng kanilang mga headlamp ang gumabay sa kanila sa masalimuot na maze ng bundok Logan. Sa mga sandaling ito, buhay na buhay ang pakiramdam ni Tomek. Isa itong dalisay at purong karanasan, isang pambihirang paraan para makita ang mundo. Sa bawat hakbang, unti-unti siyang lumalapit sa kanyang layunin. Laban ito sa milya-milyang niebe, yelo, matatarik na dalisdis at malalalim na bitak, ngunit tinanggap niya. Nilutas nila ang bawat palaisipan ng may mataas na diwa hanggang sa sila ay bumalik na pagod na pagod. Isa itong malaking tagumpay na kanilang nakamit, ang Polish Travel Award at Kolos Feat of the Year Award, pati ang ekspedisyon at parangal na ito ay simula pa lang. Si Tomek ay talagang nahumaling na. Pagbalik niya sa Poland, bumalik siya sa dati niyang buhay. Nagsyam-5 at tumulong sa asawa sa pag-aalaga ng anak, pero hindi ito nagtagal. Hindi nagtagal, nakaramdam siya ng pagkasabik at nagsimulang magplano ng susunod niyang pakikipagsapalaran. Gusto niyang muling maramdaman na buhay siya at makatakas sa pagkabagot ng simpleng buhay. Dahil dito, nagpasya siyang akyatin muli ang mapanganib na bundok. Isang taon matapos ang unang ekspedisyon, mag-isa niyang inakyat ang Kantengri, isang 23,000 talampakang bundok sa Tian Shan, gitnang Asya.
Ang tagumpay na malampasan ang ganitong mapanganib na hamon sa kanyang nag-iisang paglalakbay ay nagbigay kay Tomek ng 10 ulit na kumpiyansa sa sarili. Tinuturing niya ang sarili bilang determinadong alpinista at ang Himalayas lang ang lugar para sa kanya. Dito unang nagharap si Tomek at ang Nanga Parbat, isang tuktok na napakadelikado kaya't kilala ito ng marami sa mas nakakatakot na pangalan, Killer Mountain. Karamihan sa mga umaakyat ay tinitingnan ang Nanga Parbat at nakakakita ng babala. Si Tomek tiningnan niya ito at naramdaman niyang siya ay kinikilala, ang bago niyang obsesyon. Gayunpaman, malaki ang kapalit ng pagnanais ng kadakilaan, gaya ng matutuklasan niya sa kaunting paglihis sa kaguluhan. Linggo-linggo sa Patreon, nagbabahagi ako ng eksklusibong video, mas malalim na paliwanag o personal na kwento na wala sa YouTube. Kung gusto mong makita ang behind the scenes kasama ako, sumali sa extreme na komunidad sa Patreon. Kita Kits! Noong 2010, nagkita ulit sina Tomek at ang matagal niyang kaibigan na si Merrick Klonowski para sa pinakamapanganib nilang hamon. Nagpasya silang maging unang tao na aakyat sa nagyeyelong dalisdis nito sa gitna ng taglamig. Hindi lang ito delikado para sa mga umaakyat. Tinawag itong pagkakamaling hindi na nababalikan ng mga tao at alam ni Tomek iyon sa Nanga Parbat tuwing taglamig. Ang pagkakamali ay hindi nagtuturo, kundi nagwawakas ng buhay. Buong tapang hinarap ni Tomek ang pagsubok upang maitala ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Ngunit higit pa sa personal na tagumpay ang nagtulak sa kanya. Gusto niyang ipakita na kahit sino ay kayang umakyat ng bundok at tamasahin ang tuktok. Sinubukan niyang ipakita na kahit ang mga dating nagkaroon ng adiksyon ay maaari pa ring makagawa ng positibong bagay sa kanilang buhay. Habang naghahanda si Tomek para sa ekspedisyon, kinailangan niyang lampasan ang ilang balakid bago makarating sa bundok. Wala siyang malalaking sponsor at siguradong hindi siya galing sa mayamang pamilya, kaya kinailangan nilang magtipid ni Merrick saan man sila pwedeng makatipid. Ginamit nila ang mga lubid na pang-agrikultura na nabili online sa diskwento at nag-install siya ng wind turbine bilang sideline para makakyat sa Nanga Parbat. Ngayon, ang permit ay umaabot ng 4,000 kada tao. Kailangan din niyang bayaran ang pamasahe sa eroplano, linggong supply, pagkain at gamit para manatiling mainit sa bundok. Maliit lang na balakid ito para kay Tomek dahil alam niyang ang tunay na hamon ay ang bundok mismo nang tumapak siya sa Nanga Parbat noong katapusan ng 2010. Plano niyang marating ang tuktok nito gamit ang magaan na alpine style na estratehiya. Ibig sabihin, balak niyang akyatin ang bundok nang walang tulong ng mga Sherpa at kakaunti lang ang dalang supply. Ang estilong ito ay nakadepende sa sarili. Marami ang nagsasabing pinakamapanganib ang desisyon niyang umakyat nang walang extra oxygen. Delikado ito dahil habang umaakyat siya, lalong napupuwersa ang katawan niya dahil sa kakaunting oxygen. Dahil dito, napipilitan ang puso, baga at dugo na magtrabaho ng mas mabigat na nagdudulot ng pananakit ng ulo, pagkahilo, pagkapagod at sa matinding kaso, mga kondisyong delikado sa buhay. Siyempre, isa ito sa pinakadelikadong bundok sa mundo. Dahil dito, mas pinagsikapan ni Tomek at Merrick ang kanilang makakaya. Umakyat sila sa Kinshofer route, hinarap ang lahat ng pagsubok na ibinato ng bundok habang paakyat sila. Humuhuni ang malakas na hangin sa likuran nila at tinatakpan ng niyebe ang mabatong lupa. Bumagsak ang temperatura sa -45 degrees Fahrenheit. Sa ganitong klase ng panahon, anumang balat na walang takip ay agad na nagyeyelo. Bawat hakbang paakyat ay isang laban sa kalikasan at kahit kaunting pagkawala ng konsentrasyon ay maaaring magdulot ng seryosong kapahamakan. Kailangang laging magbantay ni Tomek at Merrick laban sa mga pagguguho ng niebe na karaniwan ding nangyayari tuwing taglamig sa bundok. Hindi ito para sa mahihina ang loob, parang nakadroga ang bagyong may yelo. Lalo pang pinahirap ang karaniwang pag-akyat. Isipin mo, ang sobrang lamig na agad nagyeyelo ang balat mo, hangin na kayang itumba ka, at niebe na laging nagbabantang magpaulan ng napakalaking avalanche. Sinubukan nilang abutin ang tuktok pero hindi sila pinalad ng tadhana. Nagpasya silang bumalik matapos lampasan ang 18,000 talampakan. Nalunod sila sa hirap ng panahon at panganib ng pagguho ng niebe. At kung nagpatuloy sila, maaaring buhay ang kapalit. Para sa karamihan ng mga umaakyat, ito sana ay naging ginhawa. Para kay Tomek, pakiramdam niya ay tinanggihan siya, pero nakamit nila ang mahalagang karanasan sa isa sa pinakamapanganib na bundok. Magandang balita, wala pang nakaabot sa tuktok nito. Nanatiling buhay ang kanilang layunin na maging una noong 2011, 2012 season. Muling sumama si Merrick kay Tomek. Sa ngayon,
Mataas pa rin ang kanilang motibasyon, marating ang tuktok. Nag-cruise ang kanilang landas kina Simon Moro at Dennis Urubco na pareho ring sinusubukan ang parehong layunin. Ngayon, nakita ni Tomek ang isang kompetisyon, lalo pang lumalalim ang kanyang obsesyon at lalong naglalagablab ang apoy sa kanyang kalooban. Imposible talaga ang mga kondisyon ng ruta ng Kinshofer noong taong iyon. Lahat ay umatras, matapos walang halos marating sa pag-akyat ng bundok, pero ngayon, umabot sila hanggang 21,600 talampakan. Ngayon, mas malaki na ang kompetisyon. Noong 2000 at 2013, nagsimula ang bagong yugto sa Nanga Parbat dahil sa dagsa ng ekspedisyong layunin ay ang unang pag-akyat nito tuwing taglamig. 4 na ekspedisyon, tig-2 sa bawat panig ng bundok. Muling naulit ang kasaysayan, ngayon sa taas na 24,278 talampakan. Bawat pagkakataon ay nangangailangan ng mas maraming pera at mas matinding pagod at nagdadala rin ng mas matinding kompetisyon kaya kinailangan ni Tomek na subukan muli sa susunod na season. Sinira sila ng taglamig noong 2013-2014. Halos 70 araw nang naipit sina Tomek, Merrick at ang Polish team sa base camp ng RuPaul Face, naghihintay humupa ang tuloy-tuloy na bagyo at avalanche. Kasama nila ang ilang pamilyar na mukha, sina Simon Moro at Dennis Urubco, na nakasama rin sa bundok ng isa pang malakas na grupo. Nabuhay sila sa taglamig hanggang sa huling araw, ngunit napilitang umatras ng avalanche. Narating nila ang 23,600 talampakan malapit sa tuktok, ngunit hindi sapat. 4 na beses na niyang isinantabi ang kanyang buhay. Iniwan niya ang lahat, pamilya, halakhak ng mga anak, pagmamahal ng asawa, tahanan at kaibigan. Lahat ng iyon ay nauwi sa bundok. Maraming umaakyat ang nagtatanong kung bakit siya laging bumabalik sa Nanga Parbat tuwing taglamig. Pero baka ang sagot ay nasa harap lang ng kanilang mga mata. Baka dahil paulit-ulit siyang nabigo. Anuman ang hinahanap niya sa bundok, patuloy siyang tinatawag nito at tuwing taglamig ay bumabalik siya roon. Maraming taga-baryo ang sumasalubong sa kanya tuwing siya'y bumabalik bawat panahon. Minsan, naubusan ng pera sina Tomek at Merrick kaya ibinenta nila lahat ng gamit, pati na mga panlamig para makabili ng tiket pa uwi. Muli niyang sinubukang magpaiwan sa Pakistan matapos ang ekspedisyon at maghanap ng trabaho para makauwi ng eroplano. Sa ikalimang pagsubok ni Tomek sa Killer Mountain, nakipagsanib puwersa siya kay French mountaineer Elizabeth Rivol. Noong panahon ng 2014 hanggang 2015 hinarap ng dalawa ang isa sa pinakamalalamig na taon sa bundok habang dahan-dahan nilang inakyat ang Diamir Face. Noong 2008 mag-isa at walang supplemental oxygen, inakyat ni Elizabeth ang Broad Peak Gasherbrum 1 at Gasherbrum 2 sa loob ng 16 na araw. Nasa Nanga Parbat din siya noong nakaraang season pero hindi niya inakyat ang bundok gaya ng dati. Nag-empake sila at muling umakyat sa bundok. Bawat hakbang pataas na ginagawa nila ay lalong nagpapadagdag ng panganib. Hindi lang ito basta matarik, parang mismong bundok ay sinusubukan silang pigilan. Pagkatapos, hinarap nila ang Rupaul, isang 15,000 talampakang pader ng bato at yelo. Lampas dito, bawat dalisdis sa paligid ay nagbabantang magdulot ng malaking pagguho ng niyebe. Hindi pantay ang kapal ng niyebe at sobrang lamig kaya manhid pa rin ang kamay at paa nila kahit nasa mainit na kasuotan. Sa kabila ng pagsubok, nagpatuloy silang umakyat at narating ang 25,000 talampakan. Ito na, naramdaman ni Tomek. Baka ito na ang taon na marating nila ang tuktok sa wakas. Napakalapit na niya, ilang libong talampakan na lang ang kailangan nilang akyatin. Malakas ang tibok ng puso niya habang pagod ngunit umaasang hinihila ang sarili pataas. Halos malasahan na niya ang tagumpay. Pero muli na namang nadurog ang kanyang mga pangarap. Ang bahagyang niyebe ay mabilis na naging nakakabulag na blizzard na nagbawas ng tanaw sa ilang talampakan lang. Lalo pang lumakas ang hangin sa harap nila na parang papunitin siya mula sa safety rope. Sa puntong ito, alam nilang kailangan nilang sumuko. Wasak ang puso at nanganganib. Bumalik na lang sina Tomek at Elizabeth. Sa papel, malaking tagumpay ang taong iyon para kay Tomek dahil narating niya ang mas mataas na bahagi ng Nanga Parbat kaysa dati. Malaking tagumpay ito para sa kanya. Iyon na ang pinakamataas na naakyat mula ng pinangunahan ni Zbigniew Trimwell, ang Polish, na koponan sa parehong taas, halos 20 taon na ang nakalipas. Pero ang mas mapalapit ay lalo lang nagpalala ng sakit ng pagkabigo. Papalapit na si Tomek sa tagumpay. Halos makamtan na niya noon ang tagumpay. Sa sumunod na taon, gusto lang niyang bumalik sa bundok para tapusin ang sinimulan, pero di siya hinintay ng bundok.
Si Simon Moro at grupo niya ang unang nakaakyat sa tuktok ng bundok noong Pebrero 2016. Pinanood ni Tomek mula sa ibaba habang may ibang taong nakakamit ang pangarap na matagal na niyang pinagsikapan. Ang makita na may ibang tao na dumating at agawin ito mula sa kanya ay siguradong napakasakit para sa kanya. Ang bundok na mahal niya ay humahadlang sa kanya sa pag-abot ng tuktok, pero pinayagan naman nitong umakyat nang ligtas ang ibang grupo. Siguradong naramdaman ni Tomek na nadaya siya. Ibinigay na niya ang lahat sa Nanga Parbat, pero nabigo pa rin siya. May kaunting pag-asa. Alam na niyang pwedeng marating ang tuktok kahit taglamig. Ang inakala ng lahat na sisira sa kanya ay naging dahilan pa ng kanyang lakas kahit mawalan siya ng pag-asa. Matapos ang 5 bigong pagtatangka noong season na iyon, muling nagsanipwersa si Elizabeth sa kanya sa ekspedisyon noong 2016-2017. Matindi ang panahon. Patuloy silang lumaban sa malalakas na hangin hanggang sa umabot sa hadlang na 25,000 talampakan. Sa puntong ito, unang naranasan ni Tomek ang tunay na takot sa bundok dahil halos wala nang makita sa kapal ng niyebe. Nang tanungin ang dahilan ng pag-urong, sinabi ni Tomek na naalala niyang nakita ang totoong takot sa malamig na mukha ni Eli. Sa sandaling iyon niya napagtanto na imposibleng magpatuloy dahil kung gagawin nila iyon, tiyak na kamatayan ang kanilang haharapin. Kinailangan niyang umatras sa ika-6 na beses. Hindi ko alam sa'yo, pero siguradong mahihirapan akong subukan ulit kahit matapos ang 3 beses. Pagkatapos ng 6, inakala ng marami na tapos na si Tomek. Hindi siya dumalo sa Nanga Parbat kinabukasan at sabi ng iba, nagpahinga muna siya sa pag-akyat. Naghanda pala siya para sa malaking pagsubok sa susunod na taon. Bumalik si Tomek sa Himalayas para sa huling pagkakataon. Noong Disyembre 2017, malamig ang hangin at balot ng makapal na niyebe ang bundok na parang puting kumot. Para sa maraming umaakyat, isa itong bangungot, pero si Tomek ay parang nasa bahay lang. Muling sumama si Elizabeth sa kanya at magkasama nilang inihanda ang sarili para sa ikatlong pag-akyat sa Nanga Parbat, mas determinado ngayon. Sila kaya ang susunod na grupong aakyat sa Killer Mountain ngayong taglamig? Kwento ni Elizabeth Raval. Naging bahagi na ni Tomek sa huling pag-akyat. Hindi ang tagumpay ang nagtutulak kay Elizabeth, kundi ang responsibilidad, pakikipag-partner, at paniniwalang kaya niyang tulungan si Tomek makabalik. Nakita niya kay Tomek ang isang malayang espiritu, tunay na nakakaunawa sa mistikong hatak ng malalaking bundok na ito. Ang kanilang pinagsasaluhang ambisyon na maging unang makaakyat sa tuktok ng Nanga Parbat sa taglamig ng walang karagdagang oxygen ay nagbunga ng matibay na ugnayan sa pagitan nila. Muli, handa silang ibigay ang lahat para maabot ang tuktok. Matapos ang linggong pag-aaklimatisa at talakayan sa pinakaligtas na ruta sa niebe at nagyeyelong lupain, maganda ang takbo para sa mga umaakyat. Nilabanan nila ang lamig, malalakas na hangin at magaspang na lupa. Umakyat sila gamit ang alpine style, dala lahat ng gamit, nagtayo ng simpleng kampo at piniling bilisan at maging self-sufficient. Mas mabilis ang paraang ito pero mas mataas din ang panganib. Noong Enero 25, 2018, matapos ang ilang araw ng mabagal na pag-akyat, sina Tomek at Elizabeth ay wala na sa 1,000 talampakan mula sa tuktok. Ito na ang pinakamalapit nilang narating. Numipis pa ang hangin at tumalim ang ihip. Mas tumatagal ang bawat hakbang kaysa sa nauna, pero hindi sila susuko, pareho nilang naramdaman iyon. Dito lagi natatapos ang mga naunang pagtatangka, kaya kailangan nilang magpasya kung magiging iba ngayon. Nawala ang isip at pagod. Nasa harap nila ang poste ng tuktok, sobrang lapit na parang tumigil ang oras at hinila pataas ang kanilang katawan nang walang pahintulot hanggang tuluyang nangyari ito. Enero 25, 2018, inilapag ni Elizabeth ang mga bota niyang nababalutan ng yelo sa tuktok ng bundok, bandang 6:15 ng umaga. Sa mga oras na iyon, lumubog na ang araw sa likod ng abot tanaw at bumaba na ang temperatura sa delikadong lamig na -40 degrees Fahrenheit. Kaunting layo lang si Tomek sa likod at nang makaabot siya, hindi napigilan ni Elizabeth ang tuwa at sumigaw ng oo habang niyakap ang kasama sa pag-akyat. Si Elizabeth ang unang babaeng nakaakyat sa Nanga Parbat noong taglamig. At si Tomek ay sa wakas nakatayo na sa tuktok ng bundok na 7 taon na niyang hinahabol. Hindi inaasahan ni Tomek na makarating sa tuktok, kaya nagulat sila nang alisin niya ang salamin at makita ni Elizabeth na natakpan ng yelo ang asul niyang mga mata. Sumunod ang nakakatakot na tanong, Eli, anong nangyayari sa mga mata ko? May kaba sa kanyang boses, sinabi niya, Eli, hindi ko na makita ang head torch mo.
malabo ka na. Mabilis na napansin ni Elizabeth na siya ay may snow blindness at frostbite. Kinabahan na rin siya dahil alam niyang matatagalan pa bago sila matulungan. Ang tuktok ng bundok tulad ng Nanga Parbat ay isa sa pinakaliblib na lugar sa mundo. Sila lang ang naroon. Nabuo ni Elizabeth ang lakas ng loob, kinuha ang kamay ni Tomek, inilagay sa balikat niya at nagsimula silang bumaba. Kung may kahit kaunting pag-asa na mabuhay, kailangan niyang kumilos agad. Pero halos hindi na makagalaw si Tomek at halos wala na siyang makita. Pagkatapos nagsimula ang tunay na bangungot. Narinig ni Elizabeth ang tunog ng pag-ubo at pagkatapos ay nakita niya ito, isang madilim na pulang patak na bumalot sa niebe. Masama na ang lagay. Alam ni Elizabeth na may high altitude pulmonary edema siya at bago pa siya makapag-isip ng susunod na gagawin, tumigil magsalita si Tomek. Habang sumusulong, lumalala ang kalagayan ni Tomek. Naibaba niya si Tomek hanggang 23,884 na talampakan pero hindi na siya nakapagpatuloy. Nagkubli sila sa bitak ng yelo noong gabi ng Enero 25 dikit sa yelo habang lumalamig ang paligid. Sa umaga, malinaw na hindi na siya maililipat. Hindi na madaanan ang lupain sa kabila at kung ipilit pang ilipat siya, maaaring ikamatay nilang dalawa. Sa ilang minuto, naipit siya sa pagitan ng dalamhati, pag-asa, kalungkutan at galit. Anong gagawin mo kung alam mong lahat ng desisyon ay nauuwi sa pagkawala? Ang manatili, mamamatay silang magkasama. Ang umalis, mag-isa siya. Pinili ni Elizabeth ang masakit na desisyon. Inilagay niya siya sa isang sleeping bag sa loob ng siwang ng yelo. Iniwanan siya ng halos lahat ng kanilang gamit para kahit paano'y may panangga siya sa malupit na hangin at matinding lamig. Umasa siyang makakakuha siya ng tulong at makakabalik para sa kanya. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang nangangakong babalikan niya ito. Isa ito sa pinakamahirap niyang desisyon, ngunit kung mananatili siya rito, malamang pareho silang mamamatay. Hindi ko matanggap ang desisyong iligtas ang sarili, pero iwanang mag-isa ang kaibigan ko sa kamatayan. Tumingin sa kanilang mga mata at mangakong babalik, kahit alam mong baka di mo na sila makita. Pero sa kasamaang palad, ganito talaga ang sport ng mataas na bundok na inaakyat at ang pangunahing alituntunin ay palaging iligtas ang sarili mo. Si Elizabeth ay nagsimulang bumaba mag-isa, desperadong nakikipag-unahan sa oras at kalikasan. Hindi rin siya naging maayos. Nakakaranas siya ng guni-guni dahil sa sobrang pagod at kakulangan ng oxygen. Nakakakita siya ng mga bagay na wala naman doon at nagsimula pa siyang maghubad ng damit sa sobrang lamig ng kondisyon. Mapanganib itong sintomas ng matinding hypothermia. Kailangan lang niyang mag-focus sa bawat hakbang kung kaya niya. Bago iwan si Tomek, nagpadala si Elizabeth ng distress call gamit ang kanyang enriched satellite device, umaasang may tutulong sa kanila. Nagpadala siya ng Save Our Souls sa asawa niya, asawa ni Tomek, at kay Ludovic Jambiasi, ipinaliwanag ang grabing lagay ni Tomek at humingi ng tulong. Kahit isa man lang sa kanila ay magagawa ang isang bagay ng maayos, hindi niya alam iyon noong mga oras na iyon. Umabot sa buong mundo ang balita sa kanilang sitwasyon, kaya agad nagsimula ang malaking operasyon kasama ang top high-altitude climbers. Nagtayo ng crowdfunding page at sinagot ng Polish Ministry of Foreign Affairs ang gastos sa pagsagip. Isang grupo ng elite Polish climbers, Adam Bilecki, Denis Orobko, Jaroslaw Botor at Piotr Tomala na nagtangkang akyatin ang K2 sa unang taglamig, ay inilihis ang kanilang misyon para tumulong. Dinala ng helicopter ang mga bayani sa Nanga Parbat at nagsimulang umakyat sa dilim, hinarap nila ang matitinding kondisyon, malalakas na hangin at makapal na niyebe na humarap din kina Elizabeth at Tomek. Ang tanging gumabay sa kanila paakyat ng bundok ay isang bahagyang nagyelong lubid at ang liwanag mula sa kanilang mga headlamp. Ngunit ni minsan ay hindi naisip ng mga lalaki na sumuko laban sa lahat ng posibilidad. Mabilis at mahusay kumilos ang mga umaakyat. Natagpuan ni na Adam at Dennis si Elizabeth sa taas na 19,700 talampakan noong Enero 27. Halos wala na siyang malay, matindi ang frostbite, hindi magamit ang kanyang mga kamay at naglalakbay ng walang headlamp o tamang gamit. Binigyan siya ng gamot at guwantes. Makalipas ang ilang minuto, naibahagi ni Elizabeth kina Adam at Dennis ang seryosong kalagayan ni Tomek. Nahaharap sa mahirap na desisyon, pinili ng Polish climber na unahin ang pagsagip kay Elizabeth kahit masakit para sa kanila. Alam nila na ang pagsubok abutin si Tomek na malamang patay na dahil sa taas ng altitude ay maglalagay sa panganib ng kanilang buhay. Malakas ang hangin na kayang tangayin ang mga lalaki mula sa bundok at napakababa ng temperatura kaya agad nagyayelo ang tubig.
Habang pinag-iisipan ni na Adam at Dennis ang kanilang mga opsyon, napagdesisyonan nilang masyadong delikado ang umakyat pa para hanapin si Tomek. Tinulungan nila si Elizabeth bumaba ng bundok, magrepel at maglakad sa Niebeng Dalisdis hanggang marating nila ang mga kasama at helikopter sa Kampo 1. 18 oras matapos matagpuan, si Elizabeth ay dinala ng helikopter sa ospital at inoperahan dahil sa mga sugat mula sa frostbite. Sa kabutihang palad, naiwasan niyang maputulan at gumaling ng tuluyan. Si Tomek ay pinaniniwalaang namatay at nananatiling nasa Nangaparbat ang kanyang katawan hanggang ngayon. 7 taon ginugol ni Tomek Makewicz sa pagbabalik sa parehong bundok, hinahabol ang tuktok na laging mailap sa kanya. May tatawag dito na obsesyon, ang iba naman ay tapang. Pero ang kwento ni Tomek ay tungkol marahil sa mas simpleng bagay. Isang lalaki na kailangang marating ang gilid ng mundo para maramdaman na buhay siya, kahit alam niyang baka di na siya makabalik. Salamat sa panunood. Hanggang sa susunod, manatiling matapang.